Si Sara po, vlogger na vlogger. Araw-araw, ginagamit po. Bawal po yung ginagawa ni Sara. Ginagamit niya po ang pagka-vice president para suwituin si Ramil Madriaga. Eto po, kagabi po, hindi yata makatulog, nag-post si Sara. Madriaga as my ex-aide or bagman are inaccurate and misleading. Calling him an ex-aide assumes as a fact that very lie that perjury complaint seeks to address. He was never my aide, friend, employee, or a member of my staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney Kilalia of ISIP Pilipinas. Aray ko. Ito po, yung post ni Sara, gabing-gabi na. Hindi po yata makatulog kagabi. Aray ko. Binira niya po yung bilyonaryo. Kasi ito po ang sinabi ng bilyonaryo. BP Sara Sus, ex-aide for perjury. Ayan po yung nakapost sa vice presidente natin. Ang galing. Gamit-gamit ang pagka-vice presidente, tinatakot ang ordinaryong, hindi po ordinaryong tao ordinaryong preso. Saan ka po makakakita nito? Preso po ang kalaban ng vice presidente. Ginagamit niya ang kanyang impluwensya, ang kanyang FB sa pagkalaban sa preso. Aray ko. Ayan po ba gusto niyo maging presidente? Isang preso lang ang kinakalaban? Isang kidnapper lang? Sorry Ramil hindi ikaw ang nilalait-lait ko. Pero comparison naman, dito po ba nyo isasang-alang-alang ang ating bansa? Ang kinakalaban po natataranta sa isang preso? May bisita tayo. Sabi ni Roque Arsenio, we, sino gusto mo? Di si Rastaman. Gusto ko maging presidente, si Rastaman. May 500 ka na, sinagot kita. Adik ka Nagra-rugby nga ako, sama ka ba? Aray ko. Halo? Tara, rugby! Sama ka? Rugby! Ano? Kung ayaw mo Foxy. Madali akong kausap, pre. Aray ko. Biro nyo, isang preso lang po pala ang katapat ni Sara. Isang preso na nakakulong sa BJMP. Isang kidnapper po ang katapat ni Sara. Hindi pa po natapos kaninang umaga. Eto naman po, kaninang umaga nag-post uli. Ginagamit po ang pagka-vice presidente. Mga kababayan, hanga ako sa tapang na naging security personnel ni dating Congressman Saldico na naglakas ng loob magsalita sa umano'y paghahatid ng mga maletang puno ng bilyong-bilyong pisong pondo ng pamahalaan. Sara, halatang-halata ka. Sara, halatang-halata ang galawan mo. Talagang nag-press con ka para matuon doon sa 18 Marines ang tao. Para mawala ang tuon sa impeachment mo kahapon. Halatang-halata ka naman, Sara. Halatang-halata ka naman. Nag-post ka ngayong umaga para suportahan mo ang pag-divert ng atensyon ng mga tao dyan sa 18 Marines at huwag sa impeachment mo. Boba! Aray ko. Eto na naman po ang paratang. Ngunit habang ang mga paratang laban sa akin ay agad na ginawang sentro ng mga pandinig. Putek, ano nga? Agad. Dumaan tayo sa Supreme Court. Anong agad? Anong agad? Boba. Anong agad? Dumaan tayo sa Supreme Court. Finortweet ni Cheese. Anong agad? Kundi ka ba naman boba? Anong agad? Anong agad? Supreme Court nga, kinampihan ka.
Senado nga, kinampihan ka. Anong paawa effect mo? Aray ko. Oh, privilege speeches. At walang humpay na fishing expedition. Anong fishing expedition? Meron kang disallowance sa COA. Meron kang death threat na mismong pangit na mukha mo na malaking mukha mo ang nakaharap. Meron kang ninakaw sa Youth Summit. Meron kang ghost scholar. Meron kang ghost student. Anong fishing expedition? Oh, sa ilalim ng mga investigasyon, tinaguriang in aid of legislation, umano, tila nakabibingi ang katahimikan ngayon. Walang problema. Sinasabay-sabay yan. Sabi nga ni Lacson, paano niya iimbestigahan kung 850 billion hanggang 2029, hindi sila matatapos sa kakadeliver, 2027. Kung 850 billion ang hawak-hawak ni Saldico, hindi sila makakadeliver hanggang 2027. At eto pa, ano sabi ni Lacson? Kung talagang hawak ni Saldico ang 850 billion, magko-conflict yon sa data ng Bangko Sentral. Kundi ba naman bobo tong 18 Marites na to? 850 billion daw. Magko-conflict yon sa Bangko Sentral dahil halos lahat ng pera, hawak-hawak na ni Saldico. Oh, sige nga. Biro mo, Bangko Sentral data na yon. Ni-research ni Lacson. 805 billion. Magko-conflict sa Bangko Sentral. Magko-conflict rin sa delivery nila hanggang 2028, hindi siya sila tapos. Ganun po. Ay, 2027 po ang tapos nila. Ganun ang estimate ni Lacson. Oh. Tapos, bukod pa doon, kung 805 billion nang nakay Saldico, walang kinita ang BGC Boys. Di ba nagsoli ng pera ang BGC Boys? So, magko-conflict. Magko-conflict talaga. So, ano pong nangyari? Ginawa lang ng mga ex-Marites to para bumubulusok daw ang 805 billion pero wrong data yon. Wrong data yon. Pinalaki lang nila para ang tao ay magulat. Aray ko. Eto pa, basahin pa natin si Impacta. Sadyang nakakabingi ang katahimikan ng mga civil society groups na dati mabilis maglabas ng pahayag. Tahimik talaga sila, Sarah. Kasi nakatuon kami sa'yo. Ha? Tapos yung flood control, dire-diretso investigasyon. Nakulong ang BGC Boys, nakulong si Revilla, may susunod dyan. Hindi agad-agad isdaya na dadakpan mo. Merong proseso kapag nakaupo ang ibang senador. Gaya ni Joel, gaya ni Jinggoy, gaya ni Cheese. May proseso yan dahil nakaupo sila. May proseso yan. Pero ikaw, ilang taon na yung proseso mo, hinaharangan mo ang proseso. Tinatakbuhan mo ang proseso. At doon ka namin pananagutin. Aray ko. Ng mga religious leaders na handang manindigan sa usapin ng moralidad at mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. Dagdag pa rito, tila walang interes o agarang hakbang mula sa kasalukuyang administrasyon na siyasatin ang katotohanan hinggil sa mga bilyong-bilyong suhol kaugnay ng flood control ng ICC at ng impeachment efforts laban sa akin. Tanga. Yan ang, alam nyo na po ngayon. Alam nyo na po yung mindset ni Sarah. Nag-declare ng maaga para sabihing pinupolitika siya. Yan ang gagawin niya. Pinupolitika ako kasi tatakbo ako ng presidente. Sige nga, pinupolitika. Alam mo, rhyme na rhyme to Sare. Pinupolitika ako kasi tatakbo akong presidente. Kanino siya lalapit? Kanino lalapit si Sarah?
kay Pinipiluka. Oh. Di ba? Pinipolitika lalapit kay Pinipiluka. Rhyme na rhyme. Di ba? Rhyme na rhyme po yan. Rhyme na rhyme. Bakit? Anong sabi dito ni Pinipiluka? Kita nyo po ha, sandali lang po. May hanapin lang ako ha. May hanapin lang ako. May hanapin lang po ako. Isang maganda po ito eh. Ah, ito. Subukan ninyo na impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Oh, kita mo? Pinoy Piluka! Pag pinupolitika si Sara, lalapit yan sa Pinipiluka. Pinipolitika, Pinipiluka, ang hirap. Tongue twist. Pinupolitika, Pinipuluka. Pinupolitika, Pinipuluka. Pinipolitika, Pinipuluka. Aray ko. Ulitin natin! Subukan ninyo na impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Kita mo naman, oh. Kita mo, naglilingkod para kay Sara. City ka. Ayaw natin maging presidente si Oh. Vice President Sara. Oh, Talunin nyo na lang sa 2028. oh. Ang opinion ni Alang Cayetano, isa lang naman ako eh. Tanga ka, Aling Cayetano. Ha? Di ba? Diretso natin dito, diretso natin. At hindi maaaring pumili kung sino lamang ang iimbestigahan. At hindi maaaring manahimik tuwing ang mga sangkot ay malapit sa kapangyarihan. Ang pera ng bayan ay hindi dapat ilagay sa maleta. At ang katotohanan ay hindi dapat ilagay sa katahimikan. Sara, ang pera ng bayan ay hindi dapat ilagay saan? Sa tatay mo sa ICC, hayop ka. Pagayin mo si BBM. No joke. Ito ang pera ng taong bayan. Hindi lang dapat ilagay sa tatay mo. Oh. No, kitang-kita mo, Sara. Oh, trending na to. Anong sabi? Ito nga po, yung diniscuss natin kahapon. Ang Duterte ang nagbabayad sa ICC. So, unahan muna tayo. Ayan. Oh, dito naman tayo. Oh. Ayan. Capman, 150 million. Digong Ares, March 11. Happy anniversary! Happy anniversary! Tangga, luga, yuga, DDS, dating yung white karton. Sa March 11 po, 2025, anniversary ni Digong. 1 year na siya. 1 year na siya. Ha? 1 year na po siya. So, 150 million times 1 year, gumagastos na sila ng 1.8 billion pesos. Aray ko. 1.8 billion pesos. Wala pa dyan ang travel expenses sa pagdalaw ng pamilya Duterte. Plus, nagbukas pa sila, Hanilet, ng 2 restaurant ng December, Mang Inasal at KFC, estimated franchise, 50 million. Aray ko. So, 1.8 billion. Yan po ang ginagastos ni Sara Duterte and family every year. Naka 1.8 billion. Saan po kinukuha? Yun ang alamin nyo. Aray ko. Ang sali ni Sara,
Ang salin ni Sara po ay 88 million. Less 10 pa yan. Less 10 kasi babayos pa yung liability. 88 million. So, kung 1.8 billion, ubus na po dapat ang pera ng mga Duterte. Aray ko. Oh. Ubus na po dapat ang pera ng mga Duterte. Bakit ganon? Oh. Ayan po. So, mag-google po tayo. Ito po yung sinabi ko sa inyo. Ayan po. How many years ICC trial? Si Google nyo lang po. Ang estimated po ay 6 or more years. Ganito po ang trial ng ICC. 6 or more years. Kapag dumiretso, estimated na gastos. Kung diretso sa trial si Digong. Sa 3 years po, eto po. Tingnan niyo po maigi. Sa 3 years po, meron na po tayong 5.4 billion na mga gastos sa mga Duterte. Aray ko. Isipin nyo 5.4 million sa 3 years ang magagastos ng mga Duterte. Mahirap? Mahirap ang mga Duterte? Laslas ang suwelas ni Digong? Yung pa rin ba ang bahay nila sa Davao? Wala siyang pinakinabang nung presidente siya? Aray ko. Sa 3 years po, 5.4 million. Eto na. Ilan ba yung standard ng trial ng ICC? Lasting 6 or more years. So, 6 years ang pinaka-standard. Magkano? Nyolo? 10.8 billion. $10.8 billion. Paano yan? Aray ko. Ikaw naman, Sir Luisito, isasama ko ba yung lawyer? Huwag na natin isama yun. Baka sabihin ng mga DDS, diugulpi natin, dinidikdik natin ang mukha ni Sara. Isasama ko ba yung lawyer na Fortune Narbasa? Isasama ko ba? Baka umiyak yung mga DDS. Aray ko. Eto po, pinapakita ko sa inyo, public info. I-google nyo po ito. Ayan nag-google po yan. Ayan Google. Nag-google po lahat ng info na to. At ito pong salin, pinakita po ito kahapon. Nag-google po ito. I-google nyo para malinawan kayo. Nag-google po. Puntahan nyo yung hearing kahapon. Puntahan nyo yung ombudsman. Makikita nyo po yung salin ng Vice Presidente doon. Ayan po ang lalabas. Eto po, nag-google din to. Ayan, yung salary ni Kapman. Eto pong statement ng ICC. Puntahan nyo po yung icc.com. Makikita nyo po, i-type nyo doon, who pays for Duterte Defense Attorney. Makikita nyo rin po yan. Makikita nyo po yan. Nakalagay doon, ang Duterte ang nagbabayad sa abogado ayon sa ICC. Aray ko. Yan po ang kawalangyaan ng mga Duterte. Aray ko. Tapos wala kang pakialam. Putik, okay pa nga yung flood control. Hati-hati sila Sa totoosin lang, okay pa nga yung flood control, naghati-hati yung mga hayop na congressman, yung mga hayop na senador, at yung mga ibang hayop na gabinete. Si Digong sinolo lahat. Aray ko. Sinolo ang pagbenta ng isla ng West Philippine Sea. Sinolo ang pogo. Sinolo ang droga. Sinolo ang iba't ibang assets ng gobyernong pinagbentahan ng hayop na yan. Aray ko. Napakalupit. Doon pa lang po, paano up to day, magwa 1 year, tuloy-tuloy ang abogado ni
Duterte. Tayo, putik. Pag wala po tayong pangkain, wala tayong pang ano sa pamilya natin, uutangin. Pero ang mga Duterte, hindi. Hindi po nasasaktan. Wala sila. Nakapagbukas pa po ng restaurant si Anilet. Ayan o. Nakapagbukas pa po si Anilet ng restaurant noong December. Ibig sabihin, hindi po nasasaktan. Aray ko. Ha? Pasensya na po kung pinauulit-ulit ko sa inyo to kasi nga, importante yung mga bagay na to. Na huwag tayong papaloko. Ha? Na huwag tayong papaloko. Oh. Na huwag po tayong papaloko. Dahil pag nagpaloko tayo, tapos tayo. Huwag kayong papaloko, huwag kayong pabudol. Si Sara Duterte, kaya tumatakbo yan dahil para po maisalba, hindi po ang Pilipino, isasalba niyan ang, isasalba ang apelido. Aray ko. Oh. Isasalba po ang apelido. Oh. Eto pa, i-share ko lang sa inyo. Last na to. Din po, Ulitin ko lang. ayan po, ayan oh. Ulitin ko lang po uli. Baka hindi napanood nung iba. Eto po, dinilit po ang video ni Chong Kitty at ni Anilet nang nireact ko to. Ako lang po ang nakapag-react dito. Ang KFC at Mang Inasal ang binuksan nila noong December sa NCCC Mall. Aray ko. Ah. Ayan o. Oh. Oh, KFC. Ginasos ni Anilet. Ayan po, kitang-kita nyo naman. Ah. Kitang-kita nyo naman si Anilet dyan. Ha? Sabay ginasos ni Anilet. Oh, kitang-kita nyo si Anilet dyan. Noong December, ayan, binuksan nila ang KFC. Oh, ibig sabihin, hindi po sila hirap. Hindi po sila hirap. Dahil kung hirap sila, hindi nila kaya magbukas. Aray ko. Oh, Ayan po, kitang-kita nyo naman yung tita nyo laging galit. Hanilet. Aray ko. Oh. ayan siya, oh, siya mismo nagkakat ng ribbon. Oh, siya ang may-ari. Oh, December, gumasto si Anilet ng 70 million. oh. Tapos plus, meron po silang ICC na 250 million. Oh. Ayan pa, eto pa, Mang Inasal, ha, si Mang Inasal Monyolo. Oh, Mang Inasal naman. Oh. Alam, oh, Mang Inasal tayo. Tapos plus, ayan, inasal ko ngayon, Oh, Mang Ay. Inasal, ayan, Mang Inasal, oh. Oh. si Anilet. Si Anilet po ngayon Oh. ay Ayan, nakalagay, oh, congrats, Ma'am Veronica Duterte. Kanila yung Mang Inasal. Aray ko. Oh. si Anilet po ngayon ay nilulustay na po lahat ng mga Ah. ninakaw ni. Lustay na po ni Anilet. Ayan po, nagpatayo ng Mang Inasal sa NCC Mall. Sa isang mall, 2 restaurant ang binuksan. Tignan mo, gumagastos ka ng 150, nakapagbukas ka pa ng Mang Inasal. Ibig sabihin, umaapaw ang pera. Saan nangyari yun? Paano nangyari yun? Ayan po Oh. Tapong Mang Inasal kung magkano Ginugol mo, Mang Inasal, magkano franchise? sa Google. Ayan. Mang Inasal, the capital investment required to franchise Mang Inasal, 15 to 30 million. Ah. Aray ko. Mang Inasal pa lang yun, ha? Mang Inasal pa lang yun. Ang franchise, 15 to 30 million. Nasa Google, i-Google nyo. Aray ko. Oh. Kita nyo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong papagago sa mga Duterte. May paiyak-iyak. Pero paldo-paldo po yan. Aray ko. Paldo-paldo. Ganyan po sila, paldo-paldo. Aray ko. Oh. Hindi nga, sabihin nyo sa mga vlogger nyo na mga DDS, paano nyo ire-rebat yan? Aray ko. Yan ay concrete.
solid evidence yan. Ha? Concrete, solid evidence. ICC nagsalita, hindi nila sagot si Digong. Oh, si Anilet nagbukas, ayan ng video, kitang-kita nyo. Oh, ano yan? Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga DDS. Dito hindi pwede yung, alam nyo man, katulungan natin si Tatay Diggs. Puro drama, puro iyak, puro walang kwenta, puro paawa, puro dahil sa kanya tumahimik ang Pilipinas. Putang. Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Sabi ni Lord, huwag masama, pero sila ay uborlalala. Nalalapit na silang masira, ay nagkarma, ay nagkarma. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bango, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. De, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga. De, stanga-tanga. De, stanga-tanga. De, stanga-tanga. Dede estanga agay waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton.